Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Iba't ibang opinyon sa paghirang kay Scottie Thompson na mapasama sa 50 greatest player. At dahil dyan, ano nga ba kaya ang masasabi ni Scottie Thompson? Tara, sama-sama po nating pag-usapan, talakayin yan sa video ito. Matapos po akong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng video ito. Sa gitna nga po ng magkakaibang opinyon matapos i-anunsyo ng PBA ang 10 pinakabagong entry sa listahan ng greatest player last Wednesday ng gabi, meron nga pong isang matagal ng tagahanga ng basketball ang gumamit ng panibagong or bagong technology para malutas ang katanungan. Tanong, ayon nga po kay Ariel Morales, hiniling niya sa isang artificial intelligence o AI na gumawa siya ng isang chatbot app para piliin ang 10. Base na din po yan sa isang set ng pamantayan na inilagay niya sa dami ng kampiyonato at individual na mga parangal. Napanalunan ng isang player base po sa statistic na kanyang naging karir sa PBA, sa kanyang kupunan at sa ating pambansang kupunan. Madami kasi ang nagtatalo-talo ngayon na dapat ba si Scottie Thompson, dapat ba mapasama dyan si Scottie Thompson, or dapat si L.A. Tenorio muna, si Ranidel De Ocampo muna. Tingnan po natin ang naging resulta ng AI or Artificial Intelligence. Nanguna nga po dyan sa listahan sa ginawa ni Ariel, no, mga shooters, etong pong si Junmar Fajardo, ang most dominant big man sa kasalukuyan, gumawa ng history 8 times PBA MVP. Sinundan po siya ni Danny Siegel, ang best offensive forward, 4 times PBA Finals MVP. At siyempre, nandyan din po sa pangatlo, si Nelson the Bull Asa ito, no? Isa sa mga mahusay na umiskor, pero never siyang nanalo ng MVP. Isa din sa mga most dominant forward noong pong 90s. At syempre, ang hinahanap ng karamihan, si L.A. Tenorio, isa sa mga best point guard in PBA history. Naging Finals MVP din and multiple championship kasama ang pinakasikat na ball club sa bansa, ang Barangay Ginebra San Miguel. At kasama din ang offensive specialist or defensive specialist na si Abby King. Isa nga pong defensive specialist. Ito nga pong si Abby King. At number 6 po sa listahang yan, etong si Rene Bong Hawkins, isang all-around forward, multiple championship kasama ni Coach Tim Cone sa Alaska Aces. At ang isa pang hinahanap, number 7, si Ranidel De Ocampo, isa sa mga big man na kayang maglaro mula sa labas, kayang mag-post play at may tira sa 3-point. Ito naman, pang-8, ang kanilang gustong matanggal, kasama pa rin po talaga sa napili ng AI, ito pong si Scottie Thompson, isang multiple championship player, Finals MVP, Conference MVP, kasama rin sa Gilas Pilipinas, Mr. Do-It-All, Kalawit Rebound. Diba? So, hindi po matatawaran din yung kakayahan ng isang Scottie Thompson. Pang-siyam po dyan, etong si Arnie Tuadles, isang legendary forward with a championship kasama ng Toyota. Pero medyo naging controversial po ito si Arnie Tuadles. Si Olsen Rararacela, one of the legendary point guard, kasama po sa pang-10 of San Miguel Pyramid Dynasty clutch shooter. Ito pong si Olsen Racela, madami din na panalo ng kampyonato and one of the best point maker. Ito nga pong si Olsen Raracela in PBA history. Kung titingnan po natin ang napili ng selection committee at ng AI, meron pong konting pagkakaiba. May mga natanggal at may mga nadagdag. Nawala po doon, no? Nawala po doon sa top 10. Ito si Jeffrey the Jet Carriazo, mga shooters. So, dahil dyan, pakinggan po natin at tingnan po natin ang mga naging pahayag naman ni Scottie Thompson. At dahil nga po sa isyong yan, may mga naging pahayag si Scottie Thompson patungkol po sa mga bagay niyan, matapos nga po siyang mapasama sa 50 greatest player. Kasama nga po niya dyan itong si San Miguel Birmen, Junmar Fajardo. Last 2021, nang manalo si Scottie Thompson ng MVP. At yung taong yun lamang
nakasingit si Scottie Thompson kay Junmar Fajardo dahil muling nagtuloy-tuloy ang magandang performance ni Abay. Pero sinabi nga po ni Scottie Thompson na may mga players na nauna sa kanya at mas deserve nila ang nasabing award. Ganun ka-humble ang isang Scottie Thompson. Narito po si Scottie Thompson sa ulat ni Che Ramos sa Spin.ph. I think sobrang daming deserving at sobrang blessed na mapasama ako doon sa spot na yon. Alam naman natin na hindi lahat na bibigyan ng chance na ganon. Ang selection panel ay sumang-ayon na parehas ng pamantayan ng ginawa ng dating committee na kung saan isinama ang mga nanalo ng MVP sa listahan ng greatest player. May ilang netizen na kinu-question ang pagkakasama ng 31 years old na si Scottie Thompson. Kahit naman si Scottie ay nagulat bakit din siya napasama. Narito pong muli si Scottie Thompson sa ulat pa din po yan ni Che Ramos sa Spin.ph. Totally shocked, truly blessed lang na nabigyan ng ganitong opportunity sa buhay. I'm still young sa karir ko. Marami pang darating na opportunity sa buhay ko. Not just in the basketball, but in life. Sinabi nga po din ni Scottie Thompson na karangalan ito sobra para sa kanya at naniniwala siya na dahil ito sa kanyang matinding pagsisikap. Narito pa po ang mga huling bahagi ng pahayag ni Scottie Thompson. Sa ulat pa din po yan ni Jerry Ramos sa Spin.ph. Para sa akin, it's a testament of my hard work. Kahit papaano, alam ko naman kung gaano ko pinaghihirapan yung ginagawa ko sa buhay, sa court, off the court. Maraming deserving. Pero yung truly blessed na makasama doon, it's all kay God na mangyari ito. Yan nga po ang sinabi ni Scottie Thompson. Para sa akin, since tapos naman na po yan, tanggapin na lang po natin kasi yan talaga yung gusto ng mga pumili. Kasi talagang kakaiba din naman ang karisma ng isang Scottie Thompson when it comes to playing basketball inside the hard court, mga shooters. No? Kasi bibihira po talaga yung nakakakuha ng kalawit rebound na ginagawa ni Scottie Thompson dito sa PBA, mga shooters. Even malalaki yung mga nakakatapat niya. Sabi nga po nila ng mga veterano na katulad nila Alan Kaidik, nila Ronnie Magsanok, even Benji Paras, talagang nag-iisa yung Scottie Thompson doon sa kanyang kalawit rebound. Maraming salamat po sa inyong panonood. Na naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina